Kaya rin po siguro inaatake itong si Tito Sen, mga kababayan, at yung mga kasamahan po ni Tito Soto sa Itbulaga. Dahil po alam natin na tuwid ito pong si Tito Sen at hindi po ito gumagawa ng anomalya. Kung makikita nyo, di ba, nung nakaraan, nagsalita ng kung ano-ano, ito pong si Anjo Iliana at kung ano-ano mga paratang ang ibinabato po dito po kay Tito Sen, mga kababayan, na kesyo may kabit daw, na kesyo alam daw ni Anjo Iliana yung mga kabit, mga kababayan, ni Tito Sen. Pero kung titingnan po natin, galit na galit po, mga kababayan, ito pong si Mama Ruby Rodriguez at may sasampulan pa nga. Di ba? Kasi may mga naglalabas dyan ng malisyosong balita na kung saan talagang ikinakabit po itong si Ma'am Ruby Rodriguez dito po, mga kababayan, kay Tito Sen. Kasi sabi nga dito sa balita, ito po yung source natin sabi po dito, mga kababayan, basahin po natin. May masasampulan Ruby Rodriguez ng Galaite o ng Gagalaite matapos si isyong may anak sila ni Senate President Soto or ni Tito Sen, mga kababayan. Sabi po dito, ito daw. Yan. Tila galit na galit ang dating aktres at host na si Ruby Rodriguez matapos kumalat ang isang malisyosong balita na iniuugnay sa kanya at sa dating co-host at ngayon ay Senate President na si Vicente Tito Soto III. Sa ibinahaging social media post ni Ruby kamakailan, nagbanta siyang ikukonsulta niya ang naturang isyo sa kanyang abogado matapos umanong maapektuhan nito ang kanyang pamilya. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, kung iisipin nyo pa masyadong below the belt yung mga pag-atake ngayon kay Tito Sen, kasi nga, bukod sa matuwid nga, ay talagang hindi pumapayag na linlangin ang mamamayang Pilipino. Hindi pumapayag si Tito Sen, mga kababayan, na nanakawan ng taong bayan. Ang gusto ni Tito Sen, transparent ang Senado sa mamamayang Pilipino. Di ba kung makikita nyo, sunod-sunod yung mga pag-atake kay Tito Sen noong mga nakaraang araw, noong mga nakaraang linggo. Ang masaklap pa nga dito, yung mga wala naman talaga sa issue, pilit idinadamay. Katulad, mga kababayan, nito pong si Ma'am Ruby Rodriguez, ang tagal na po nitong nananahimik. Tapos yung mga walang magawa dyan, na siguro binayaran para atakihin si Tito Sen, talagang dire-diretso yung mga pag-atake po kay Tito Sen. Ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin. I'm going to consult my lawyer regarding this matter. This malicious content is harming my family and innocent child. This is too much. Saad ni Ruby sa kanyang Facebook post, mga kababayan. Kalakip nito ang isang screenshot ng isang post na nagsasabing inilantad na umano ni Ruby ang anak nila ni Tito Soto, mga kababayan. So kung titingnan ninyo, ito po yung post galing po sa Pinastar. Yan po, mga kababayan, yung isang post. Sabi dito, Ruby Rodriguez, inilantad na ang anak nila ni Tito Soto. Buong tapang na paglalahad ng kanyang tunay na kwento, isang matinding pagbubukas ng puso na nagpataas ng mataas na pagdududa. Bakit nga ba naging kontrobersyal ang pahayag na ito ni Ruby? Ano ang lihim na tinago ng pamilya ni Soto at paano na iuugnay ang anak sa isang malaking iskandalo? Alamin ang buong kwento ng pagtatapat ng nagpabago sa public image ng isang kilalang pamilya. Ayan sabi dito, mga kababayan, no? Pero hindi po yan palalampasin ni Ma'am Ruby Rodriguez at sasampulan niya po yung mga nasa sa likod po nito. Ano po, kasi masyado pong paninira ito, mga kababayan. Porket hindi lang sumasang-ayon doon sa ibang mga kagustuhan ng ibang mga politiko, itong si Tito Sen, inaatake na po ng sobra ng ganitong klase ng pag-atake. Hindi po tama yan. At hindi po makatao yan, mga kababayan. Porket tuwid, itong si Tito Sen at ayaw gumawa ng mali, ginaganito na. At porket nakikita ng mga DDZ, mga kababayan, especially, na ito pong si Tito Sen sumusuporta sa magandang ginagawang trabaho ng ating gobyerno, sobra-sobra na po yung mga pag-ataking ginagawa dito po kay Tito Sen. Hindi na po tama yan, mga kababayan, kasi ito lang naman ganitong klase ng mga issue, nagmula lang naman ito kay Anjo Iliana.
nung nagdadaldal itong si Anjo Iliana at kung ano-ano ang mga inaakusa laban po mga kababayan kay Tito Sen. 'Di ba? Hindi po tama 'yan. Kaya kung ako nga kay Tito Sen, dapat kinasuhan niya. Ito pong si Anjo Iliana na magtanda po 'yan eh. Kasi hindi na po tama mga kababayan, yung mga pinagsasasabi ni Anjo Iliana hanggang sa sinakyan na nung mga fake page na gumagawa mga kababayan ng mga issue para lamang po sirain ang imahe ni Tito Sen. Sala na po 'yan. Paninira po 'yan, mga kababayan, at 'yan po pagbabayaran ng mga nanira. Maliwanag naman po. Ayon po dito may sasampulan ito pong si Ma'am Ruby Rodriguez na kung saan nagpakalat na may anak daw sila ni Tito Sen kahit wala naman pong katotohanan. So anyway, mga kababayan, dapat ba nakasuhan ni Ma'am Ruby Rodriguez ito pong nagpakalat ng malisyosong balita na yan na kung saan ay may anak daw po sila ni Tito Sen kahit wala naman. Ano po, dahil nga magkatrabaho lang sila ni Tito Sen sa Itbulaga at matagal na pong nananahimik, ito pong si Ma'am Ruby Rodriguez. So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po mga kababayan dyan po sa issue na po na yan. Ano po, at ngayon, mga kababayan, punta naman po tayo sa last two topics po natin. Ito, napakaganda nitong pag-uusapan natin na ito. Kasi dito nyo makikita kung gaano katanga yung mga sumusuporta kay Sara Duterte. Pero bago natin pag-usapan yan, inom muna tayo ng tubig, syempre. So anyway, mga kababayan, ito. Kung titingnan nyo po, sabi po mga kababayan dito sa Abante, TNT, tunay na tabloidista, ito daw po mga kababayang si BP Sara, kontra daw po sa panawagan ng BBM resign, ayon daw po kay Jamie Bondok. Naniniwala ba kayo doon? Si Sara Duterte pipigilan yung panawagan ng mga taga-suporta niya na pababain sa pwesto si PBBM? Di ba maliwanag nga kung matatandaan nyo, dyan po mga kababayan sa Dahig, mismong may sinabi po itong si Sara Duterte. Ano po yung sinabi niya mga kababayan? Ang sabi niya, ganito, patatalsikin yung adik na presidente. Di ba mga kababayan, lahat naman kayo gustong patalsikin yung adik na presidente. Di ba sinabi niya po yan sa Dahig, tapos sasabihin ni Jamie Bondok, lilinlangin mo na naman Jamie Bondok, yung mamamayang Pilipino at palalabasin mo na walang sinabi itong si Sara Duterte. Maliwanag nga na may sinabi itong si Sara at pabor na pabor kay Sara na patalsikin talaga si presidente.